Nga natin lakay yung mga babiyahe ato sa Victory Liner, mga biyahero sa Victory Liner o mga biyahe sa Victory Liner fully booked na. Detalye magmumula kay RH23 Edwin Duque. Edwin, kumusta dyan? Edwin, good morning. Good morning, Kuya Romel at Miss Jackie. At walang tigil itong pagdating ngayon ng mga pasahero dahil ayon dito kay Ginoong Arbel Santos, ang master itong Victory Liner at nakapanood natin kanina lamang ay fully book na lahat ng mga bus patungo ng bahagi ng norte at ang pinakamaraming pasahero na halos ilang araw na at pinakamarami rin hanggang ganun madaling araw itong biyaheng Baguio at Cagayan. Pero ayon sa kanya, huwag mag-alala yung mga pasahero dahil may mga walk-in pa yung nais as makay walk-in ay may mga backup silang nakahanda dahil 220 buses yung nakalatag na air-conditioned bus patungo ng Pampanga, Tarlac, Baguio, Tugigaraw, Ilocos at iba't ibang bahagi ng norte. Meron silang mga naka-ready at kung sakaling kukulangin, may mga backup silang mga terminal dito sa bahagi ng Cubao at iba pang bahagi ng Metro Manila para tugunan itong volume na pasahero. Dahil kahapon ay happy yung government kagabi bumuhos at inasahan nila ngayong umaga dahil kanina madaling araw pa lang marami ng mga pasahero dito sa kanilang terminal dito sa Caloocan. Pero itong biyaheng Bulacan, itong mga Victory Liner naman, dito naman na biyaheng Bulacan, marami na rin sumasakay, pero marami rin galing ng probinsya. Paputong rito sa Metro Manila dahil kanina ilang bus yung sunod-sunod galing Bulacan na nagsarin na patungo naman sa bahagi ng Southern Luzon na doon magdaos ng kapaskuhan sa kanilang mga pamilya. Parang palitan lang yan Ay parating, may paalis, meron namang sa ibang lugar. Kumbaga yung mga taga-norte na taga-south, pupunta ng south. Kaya yung mga bus dito sa bahagi ng north at south at patungo sa iba't ibang mga probinsya ay punuan dahil pero yung iba naman ay may mga dito na mamamaskot pagdating ng bagong taon, saka naman sila uwi dahil may pasok pa araw sa 26 at ilang araw pa, yan ang inasa natin. Pero yung North Luzon Expressway ay dito kay Ginoong Ruben Ignacio, 1,005 yung mga tauhan na ginagdag para tugunan yung dami ng mga pasahero ngayon na siyang pinaka-priority hanggang matapos yung bagong taon bago sila magbabawas ng mga tauhan. Edwin, paki-check mo nga ang volume ng mga sasakyan dyan sa NLEX sapagkat batay dun sa iyong impormasyon, marami pa rin sa mga kababayan natin ang umuwi or doon magpapalipas ng Pasko at Bagong Taon sa kanilang mga lalawigan dyan sa norte. Yes, mamaya at subukan nating pasadahan yung North Luzon Expressway para mamonitor din natin ating mga kababayan na uwi kung sila ba patuloy na uwi o sa kanila pag hindi traffic. Kaya tabayaran natin mamaya yung karagdagang impormasyon galing kay Ginoong Ruben Ignacio yan sa North Luzon Expressway. So sa madalit salita, Edwin, sa madalit salita, kahit na patuloy pa rin ang pagdating ng mga kababayan natin dyan sa terminal ng Victory dyan sa Caloocan, ay sapat naman ang bilang ng mga bus at kayang-kaya silang i-accommodate. Maliban 220 buses yung nakalatag. Ayun. At 2 days before ay marami ng pasahero pero mas marami kagabi dahil sinamantala ng ating mga kababayan na yung pag-i-update ng government, yung pasok nila abay pagkatapos nun mga 3 o'clock punong-puno na hanggang umabot pa raw ng halos madaling araw at yung hindi na naisakay kaninang first week lumarga na at tuloy-tuloy ngayon yung nagsa para umuwi at doon mag-celebrate ang Kapaskuhan sa kanilang mga probinsya. May mga walk-in kahit na fully book na, may mga walk-in para sila nakabackup kaya yung gusto umuwi ay open ba at dito sa terminal ng Caloocan. Okay, maraming salamat Edwin Duque. Update. Talk to you. Ayan, may report mula kay Edwin Duque mula sa Victory